yung tungkol diyan sa mga flood control, diyan sa mga ghost project, no? Eto, dawit na din po si Roque, tapos yung mga Duterte. Din ng dokumento ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte at longtime ally na attorney Harry Roque. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Grabe si Roque, ano mga kababayan, mga boss chief amo, sir. Bago umalis, bago tumakas ng ating bansa, mga bossing, biruin mo merong hindi maipaliwanag na kaperahan. Diba? So magkano yun? 3 milyon, tapos nag-jump ng 65 million in few ano lang ho, in few years lang ho, mga kababayan. Tapos meron mga sinasabi na biniktima daw po si Roque, mga bossy, merong mga sinasabi na nang biktima daw po si Roque ng land grabbing doon sa mga magsasaka naman po, mga bossing. Grabe, ano? Tapos eto, saan naman? Mga flood control naman, sa mga ghost project naman. Oh, DPWH leaks na hawak ng Bilyonaryo News Channel. Laman din ng dokumento ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte. ay si Pulong. Baka kaya ho nag-iikot-ikot si Pulong Duterte ngayon, mga kababayan. Di ba? Baka siguro kaya madaming pupuntahan na bansa si Congressman Pulong Duterte, mga bossing, naghahanap ng asylum. Oh. Dahil baka sa mga susunod na araw, ang sabi nga po ni dating Senador Antonio Trillanes, walang iyakan, Pulong, kapag ka ICC naman ang naghabol sa iyo. Pag ICC naman ang naglabas ng warrant of arrest sa iyo. Bukod pa doon, meron naman ICI naman sa Pilipinas ho. At Sandro Marcos at Pulong Duterte, parehas pong inimbitahan. Si Pulong, wala. Hindi umattend. Pero yung pagkakaimbita po kay Pulong, mga bossing, bilang resource person lang ho. Hindi bilang isa sa sinasabihan na merong mga insertion. Pero natakot pa din. At longtime ally na attorney Harry Roque. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Aabot sa 16 line items worth 1 billion pesos ang umano'y requested projects ni Vice President Sara Duterte sa 2020 DPWH budget habang nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o ang mga dokumentong nakuha ng Bilyonaryo News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyekto. Malupit ang Bilyonaryo News, mga bossing, kapag ka nag-research. Nalulupitan ako sa kanila kasi talagang malaliman ho eh. Ultimo nga yung kay ultimo yung kay pangalan nung isa, no? Kay Saldico eh. Grabe silang maghanap ng bahay ni Saldico doon sa ibang bansa eh. Itong inilalatag ng DPWH sa kanilang budget proposals. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Dahil dapat namang galing ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Sabi ni Bugi Arellano, Mark, alam kasi ni Pulong na sasabit siya sa ICI investigation kaya gusto ng umis ka po. Biruin nyo ho. Problema sa ICI, may problema pa sa ICC. Hindi na malaman. Parang malabunggo lang din po yan, mga kababayan. Di ba, Ronnie De Guzman, wag daw kalimutan mag-like at mag-share. Sabi ni Ronnie De Guzman, meron lang tayong 359, meron tayong 1,300 viewers. Aba, ano yung 1,000 DDS? Bukod sa ilang anomalous BICAM insertions, dito rin umano nang gagaling ang sistema ng kickback scheme. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Sa pagsuri ng Bilyonaryo News Channel, tumagos sa 2020 GAA ang 16 requested projects ni VP Sara. Dami. Tapos ang makikita lang natin sa Vice Presidente yung labas-pasok ng bansa.
makikita lang natin kay Pulong Duterte, eh, 17 yung hiling niya. Kung hindi pa po kumalat, lahat yun pupuntahan, mga bossing. At ang paliwanag, kung bakit daw 17, kasi daw po, pati yung mga layover, kasama daw, kasama daw ho doon. Nako. Kapag kayong may pupuntahan ka isang bansa, yung mismong final destination mo lang yung sinasabi mo. Hindi mo na sinasabi yung mga layover. Kaya daw po naging 17, mga kababayan, kasi ay sinasama daw po yung layover. Nung tokwa. May mga layover na 1 oras lang. Sinama mo pa yun. Dalawa rito, nakalista sa pangalang Mayor Sara Z. Duterte / RD Alan Borromeo, Region 11. Road projects ang lahat ng mga line item. Wow. 15 ang makikita sa Davao City, samantalang isa naman sa Davao del Sur. Bukod Yan yung 51 billion eh. Hanggang ngayon ho, baha pa din doon sa Davao, kay VP Sara, nakita rin namin ang pangalan ng kapatid nito na si Davao City Representative Paulo Duterte. 16 line items din ang umano'y requested ng kongresista na aabot ang halaga sa mahigit 764 million pesos. 14 ang kumpirmadong lumusot sa GAA. Ang 3 million pesos rehabilitation ng isang multipurpose building sa Davao City, nakita naming may kaparehong budget sa 2020 GAA, pero completion na ang nakalagay rito at hindi rehabilitation. Wow, kompleto na. Okay. Ang isang 149 million peso road project naman sa Davao City, tila nahati sa dalawa pero napunta pa rin sa iisang kontrakto. Pero itsura ng Davao ngayon? Nakita nyo naman yung kanina. May pinakita tayo, yung may-ari ng mundo. Halos giba-giba din ho. Lahat ng proyekto matatagpuan din sa Davao City. Samantala, 4 na proyekto rin ang nakalista kung saan ang nakalagay na proponent ay si former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. 2 ang tumagos sa GAA worth 2 million pesos each. Ang 4 na requested items ay matatagpuan sa Ifugao, Batangas, Cavite at Laguna. Grabe si Roque, no? Kaya kapag malamang iniuwi ho sa Pilipinas si Roque, ay naku po, rektahan po yan. At ang inaano na lang po kay Roque, mga bossing, iniintay na lang po yan, ha? Yung pong ma-disapprove yung kanyang hiling na asylum. Yan na lang po ang pinanghahawakan yan. Yung oras, panahon, no, na meron siya habang hinihintay yung asylum niya. Alam niya naman sa sarili niya na hindi maaprobahan yun eh. Alam niya sa sarili niya na nagsinungaling siya. Alam niya sa sarili niya na parehas po na panig ang kakausapin kung saan siya kumuha ng asylum. Siya at ang bansang Pilipinas. So, sabi ni Arbina Muete, ICI, ICC, I escape. 700 million plus 51 billion po. Lang yan na yan. Grabe sila, ano? Hindi uubra, hindi pwede ho, mga kababayan. Yung mga pamilyon-milyon lang eh. Kailangan daang milyon. Kailangan ibang klase. 700. Siguro ho, mga bossing, itong mga ito, hindi nila ine-expecto sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nung panahon ng kanilang ama, nung panahon ng kanilang tatay, walang question and answer, wala pong tanungan eh. No? Hindi po natatanong about dyan, hindi natatanong, hindi nakakalkal yung mga Mary Grace Piatos, hindi inaalam yung mga kung ano-ano. Tatay mo presidente. Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi uubra. Kahit kakampi ka namin, kahit ka-unit team ka namin, kahit, sabi nga ng Pangulo, kahit pinsan kamag-anak Kaya lang ho, yung pilit nilang ipinipilit na si Martin Romualdez, wala ho silang maipakitang ebidensya. Yun ang problema nila. Di ba, Chi? Ngayon ho, mga bossing, para maipahinga ko na, ilalamunan ko,